Isang mapagpalang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Pamela. 30 years old. College professor po ako sa isang university sa Manila. May asawa at anak na 2. Parehas kaming guro ng aking mister, pero magkaiba po kami ng school na pinapasukan. Maayos naman ang sahod naming 2 at natutugunan naman namin ang lahat ng mga pangangailangan ng aming anak at minsan nga ay may sobra pa para sa mga luho nila at gala. Malalaki na rin kasi ang mga bata. Likas sa akin na mapalapit sa mga estudyante ko, lalo na't sa mga kapuspalad. Mga working student na nagsisikap na makapag-aral at makapagtapos. Hindi nyo na itatanong, sa 5 taon ko na nagtuturo, may mga natutulungan ako ng palihim. Natutuwa kasi ako na makitang nagsisikap sila at may determinasyon. Ang iba ay binibigyan ko ng allowance, gamit sa school at kung ano-ano pa. Naging yearly routine ko na ang mga pagtulong sa mga estudyante ko. At wala naman akong naging problema rito. Maliban na lang kay Ian. Hindi niya po tunay na pangalan. 21 anyos, isang working student. Napapansin ko kasi na palagi siyang tulog sa aking klase. 1 week straight, ganon ang ginagawa niya. Gusto ko man siyang intindihin, kaso hindi talaga pwedeng lagi siyang natutulog sa klase ko at babagsak talaga siya. Isang araw, hindi na ako nakatiis at kinausap ko siya dahil himalang gising siya ng oras ng klase ko. Pagtunog ng bell, hudyat na tapos na ang klase. Pinaiwan ko muna siya at doon ko na siya kinausap ng masinsinan. Ian, maupo ka muna. Panimula ko. Po? Sige po ma'am. Magalang na sagot nito. Huwag mo sanang mamasamain ha? Pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano bang pinagkakaabalan mo araw-araw? Tanong ko para naman hindi ito ma-offend sa akin. Paggising ko po sa umaga, aasikasuhin ko po yung 3 kong kapatid na papasok sa school. Pagkatapos naman, pupunta ako sa trabaho bilang houseboy sa tanghali. At paggabi naman po, nagsa-sideline ako sa isang tindahan. Nag-aangkat ako ng balot penoy para ilako. Pero ngayong pumapasok ako sa eskwela, binawasan ko na ho ang trabaho ko. Ang hindi ko lang ho maiwan ang pagtitinda ng balot penoy sa gabi. Bakit niyo ho pala naitanong Ma'am Pam? Tanong niya. Kasi lately napapansin ko na palagi ka nalang tulog sa klase ko. Ngayon lang yata ikaw gising. Ayoko namang pagbawalan ka sa pagtitinda. Kaso lang baka bumagsak ka sa subject ko kung magpapatuloy to. Diretsahang wika ko. Ayoko naman na kasing magpaligoy-ligoy pa. Pasensya na ma'am, hindi na mauulit. Pipilitin ko po na mapaagang maubos ang paninda ko. Hindi ko kasi pwedeng iwan to gayong kailangan naming magkakapatid ang pang-araw-araw na gastos. Sagot niya. Ganun ba? Kung hindi mo mamasamain ang tanong ko, nasan bang mamagulang ninyo? At hindi ko talaga akalain ang kanyang isasagot sa tanong ko. Wala na po Namatay sila sa isang bus accident at sabay po silang namaalam. High school pa lang po ako nang mangyari yun. Sagot niya. Hindi ko lubos akalain na sa murang edad niya ay papasanin niya ang lahat ng responsibilidad ng kanyang kapatid. Kaya nakadama na naman ako ng awa at umandar na naman ang kawang-gawang pagtulong ko. O sige, dalhan mo ako ng balot penoy para makabawas naman ako sa mga paninda mo. Pakidala na lang dito sa school bago ako umuwi. Sagot ko. Sige po Ma'am Pam, tugon niya. Natapos ang aming usapan at nagkasundo kami. At bago nga ako umuwi ng bahay, dumaan siya dito, dala ang kanyang basket.
Kumuha ko ng tag-10 piraso ng balot Penoy at inuwi ko ng bahay. Bago ako makarating ng bahay, pinamigay ko ito sa mga madaraanan ko na bata o kahit matanda pa at nagiiwan na lang ako ng 2 o 3 piraso. Araw-araw ganun ang aking ginagawa. Nagtaka na nga ang asawa ko kung bakit palagi na lang akong nag-uuwi ng balot at Penoy sa bahay. Sinabi ko na lang na gusto ko lang. Hinayaan naman niya ako at pinaniwalaan ang sinabi ko. Masaya ako na makitang palagi ng active si Ian sa aking klase at madalas siya ang nangunguna. Sa totoo lang, matalinong binata ito at gwapo, mabait at magalang pa. Nang minsang pauwi na ako at naghihintay ng masasakyan, hindi ko napansin na may lumapit sa akin na 2 kabataan. Pinilit nilang agawin ang bag ko. Takot na takot ako at hindi makasigaw dahil tinutukan nila ako ng balisong. Wala akong nagawa kundi manahimik. Wala akong lakas na manglaban dahil baka tuluyan nila ako bigla. Pero nang ibibigay ko na sana, bigla na lang may sumapak sa likuran ng lalaki at natumba to. Hinawakan nito ang kamay ko at sabay kaming tumakbo. Hindi ako makaalpas sa higpit ng hawak niya sa braso ko. Nang tumigil kami sa pagtakbo, nagulat na lang ako nang makita si Ian. Siya pala ang nagligtas sa akin sa mga masasamang tao. Ayos lang mo ba kayo, Ma'am Pam? Tanong nito sa akin. Oo, ayos lang ako. Bakit mo naman ginawa yun? Paano kung madamay ka? Tanong ko. Totoo naman kasi yun, dahil may balisong silang hawak. Okay lang po, Ma'am Pam. Wala namang nangyari sa akin at kulang pa nga ho yun sa kabutihang loob niyo sa akin. Alam niyo ba na maaga na akong nakakauwi ng aming bahay sa gabi? Sagot niya. Mabuti yun. Mag-aral ka lang ng mabuti, Ian. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Wika ko. Talaga po? Sagot niya. At sa labis na tuwa niya ay niyakap niya ako. Ilang minuto rin yun bago siya kumalas. Sorry po, ma'am. Hinging pa umanhin niya. Okay lang, sagot ko. Lumipas ang ilang buwan ng pagtulong ko sa kanya. Napalapit na rin ang loob ko kay Ian. Hindi ko namamalayan ang aking sarili na hindi na lang awa ang nararamdaman ko para sa binata. Nang minsang pa-out na ako ng school, nagulat na lang ako nang hintayin niya ako. Nagtaka pa nga ako pero sinabi lang niya sa akin na nabalitaan daw niya na may bagyo, kaya raw siya nag-aalala sa akin. Kaya pala umaga pa lang noon ay panay na ang ambon. Hanggang sa bumuhos na nga ang malakas na ulan ng gabing yun. Hindi ako makasakay at ang taas ng baha sa Maynila. Kaya naman inalok niya ako na sa bahay na lang nila ako tumuloy habang hindi pa humuhupa ang baha. Nag-text ako noon sa aking asawa na hindi muna ako makakauwi dahil bahang-baha na. Gusto niya sana akong sunduin pero tumanggi ako at nag-alibay na baka mas stranded pa siya at isa pa'y walang kasama ang mga bata kung aalis din siya. Sumama ako sa bahay nila nang walang pag-aalinlangan. Malaki ang bahay nila, up and down na may 3 kwarto sa itaas. May kaya ang pamilya nila nung nabubuhay pa ang mamagulang nito. Tuloy kayo, Ma'am Pam. Pasensya na sa bahay namin at medyo magulo po. Hindi pa kasi ako nakapaglinis Sagot niya. Okay lang. Ako nga ang dapat mahiya kasi abala pa ako. Sagot ko naman. Pumanhik na kami sa itaas. Dinala niya ako sa kanyang kwarto. Nilibot ko ang aking mga mata. Maayos at mabango ang loob ng kanyang silid. Dito na kayo, ma'am. Sa kama matulog at sa lapag na lang ako. Anya. Noong una, nahihiya talaga ako sa kanya. Pero pinilit niya ako. Nung lumakas pa ang ulan, hindi ako makatulog.
Siguro nga ay namamahay ako sa lugar. Lalo pang lumakas ang ulan. At hindi pa rin ako nakakatulog hanggang sa dumilim ang paligid. Natakot ako pero hindi ko pinapahalata. Hanggang sa magising ang binata at tumayo. Kinuha pala niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Mula sa munting liwanag na iyon, ay nakita ko ang kanyang makisig na pangangatawan. Nagkakasala ang aking mga mata ng mga oras na yun. At nanghihiga na sana ito, napansin niya yatang gising pa ako. Ma'am, bakit gising pa po kayo? Tanong nito. Wala lang. Hindi kasi ako makatulog eh. Ganito yata kasi, namamahi ako. Sagot ko. Ganun po ba? Samaan ko na lang kayo. Nakatulog naman na rin ako eh. Babantayin ko na lang kayo. Sagot niya. Daan-daan siyang naupo sa kama sa tabi ko. Binantayan talaga niya ako hanggang sa inakala niyang nakatulog na ako. Pero hindi pa rin talaga ako makatulog. Nang biglang kumidlat, natakot-takot na payakap sa kanya. Niyakap niya rin ako at damang-dama ko ang pag-aalala niya sa akin. Tumagal pa ng ilang minuto kaming ganun. Hanggang sa hindi ko namalayan, nabigla kaming o biglang dumapo ang halik niya sa labi ko. Nung una ay tinulak ko siya. At bigla siyang nagsorry. Pero sa pangalawang pagkakataon, ako na ang kusang humalik. Hanggang sa isa-isa na naming kinalas ang suot ng bawat isa. Nang pagmasdan niya ako, hindi man lang ako nahiya, lalo na nang pagsilbihan niya ako na para bang siya ang mister ko. Masasabi kong halos mawala ako sa katinuan ng mga oras na yun. Hanggang sumantong na nga kami sa tinatawag nilang bawal. Hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit hanggang sa mag-umaga na. Hindi ko lubos akalain na makakagawa ako ng kasalanan na ni sa hinagap ay hindi ko akalaing magagawa ko. Umalis ako ng bahay nila Ian ng maaga para iwas sa tsismis. Umuwi ako ng bahay na tulala. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko. Halo-halong emosyon ang aking nararamdaman ng mga sandaling yun. Takot, saya at pangamba. Lalo na't estudyante ko ito at bawal ang ginawa naming dalawa. Kinabukasan hindi ako nakapasok at masama ang pakiramdam ko. Ilang araw akong ganun, pero nang umokay ako, naiilang pa rin ako sa school. Gusto ko sanang magpalipat ng ibang section, kaso ano namang idadahilan ko. Pagpasok ko, absent naman si Ian. Ilang araw rin itong absent kaya labis na rin akong nagtaka. Kaya nga ng araw na iyon, naisipan ko siyang pasyalan sa bahay nila. Pero hindi ko ito naabutan at sinabi ng kanyang kapatid na nagtitinda na raw ito. Hinintay ko siya dahil gusto ko siyang makausap. Pagdating niya, nagtaka pa ito na naroon ako. Ibinaba niya ang basket na dala niya at naupo. Kanina pa po kayo? Tanong niya. Ramdam ko na parang nainis siya sa akin. Hindi naman. Sagot ko. Pinakit niya muna ang kanyang kapatid. Bakit kayo nagpunta dito? Wala lang. Hindi ka kasi pumasok ng ilang araw. Sagot ko. Kayo rin naman. Hindi na ako magtutuloy sa eskwela, ma'am. Sagot niya. Bakit naman? Kung iniisip mo ang nangyari sa atin, wala lang yun. Hindi ka dapat magpa-apekto. Wika ko. Wala lang yun. Sa inyo siguro. Sa akin malaking halaga yun. Mahal kita, Ma'am Pam. Kaya nga iiwas na lang ako dahil alam ko namang masasaktan lang ako. Sagot niya. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang umiwas sa akin. Let's be civilized lang. Mahal ko ang pamilya ko. Ang nangyari sa atin ay isang malaking pagkakamali. At hindi ka tanggap-tanggap sa lipunang ating ginagalawan. Sagot ko. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at umalis na ako ng kanyang bahay. Kinabukasan, nasa school na ito
at halos walang ganang mag-aral. Nasasaktan ako na makitang ganun siya. Nagsisisi ako kung bakit pa ako napalapit sa kanya. Pero nangyari na ang lahat at hindi ko na maibabalik pa. Lumipas ang ilang buwan. Magtatapos na ang school year at pag-graduate na sila Ian. Nakikita ko naman na masaya na siya at may nagpapatibok na rin ang kanyang puso. Si Ella. Ka-schoolmate niya. Masaya ako para sa kanya. At nang makagraduate si Ian, isa ako sa proud sa kanya. Nagtapos kasi siya ng may karangalang summa cum laude. Lumipas ang 5 taon, hindi na kami nagkita pa ni Ian. Nag-resign na rin ako sa university dahil nagkasakit ng malubha ang aking asawa. Kailangan ko siyang alagaan hanggang sa huling hininga nito. Kaso nahuli na ang lahat dahil kumalat na ang cancer sa katawan ng aking mister. At sa taong iyon, namaalam rin ito kaagad. Ang bilis ng pangyayari, parang hindi nag-sink in ang lahat-lahat sa akin. 1 taon ang kamatayan ng aking asawa, hindi ko akalain na muling magtatagpo ang landas naming dalawa ni Ian. Hindi ko pa nga siya nakilala dahil ibang-iba na siya. Nag-usap kami at nagkumustahan. Kumusta na po, Ma'am Pam? Tanong niya. Ayos naman, masaya sa buhay at gusto ko sanang idagdag ang salitang byuda. Kaso pinigilan ko ang aking sarili nang makita ang singsing na suot niya. Hindi naman ako pinanganak ngayon para hindi malaman ang ibig sabihin nun. Ikaw, kumusta ka na? Big time ka na siguro, ha? Biro ko pa. Hindi naman po, ma'am. Naswertehan lang at napunta sa malaking kumpanya. Sagot niya. Ganun ba? Mabuti yun. Sagot ko. Pwede ko bang mahingi ang cellphone number niyo, ma'am? Tanong niya. Nag-aalangan akong ibigay dahil alam kong may asawa na siya. Pero hindi ko rin napigilan ang aking sarili na ibigay yon sa kanya. Pero hindi na ako umasa. Nakakausapin niya pa ako. Lumipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng text mula dito. Hi, Ma'am Pam, pwede ho ba tayo magkita? Tanong niya. Noong una, nag-aalangan ako dahil alam kong may asawa na rin siya. Pero di kalaunan ay pumayag na rin ako. Nagkita kami sa Tagaytay. Sinadya ko ang malayo para walang makakilala sa aming dalawa. Iwas na iwas kami sa chismis. At ayoko namang makasakit ng kapwa ko babae. Nagkita kami at nag-usap. Nagkumustahan ulit. Doon siya nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa akin at umamin. Ma'am Pam, aaminin ko, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Nag-asawa ko pero hindi pa rin talaga napalitan nito ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong mali pero nagpatuloy pa rin ako. Kaso lang, nang nawala siya, naisip ko na hanapin kayo. Ilang taon na rin siyang patay. Pagkakasal namin, ilang buwan lang iniwan niya ako agad, kasama ng anak namin. Kuwento niya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Ian. Doon ko na rin sinabi sa kanya na byuda na rin ako. Ganun ba? Sorry for your loss. Parehas na pala tayong iniwan ng ating mga asawa. Sagot ko. Nakita ko ang pagkislap sa kanyang mga mata. Hinawakan niyang kamay ko. Talaga? Ibig sabihin ay pwede na tayo? Tanong niya, nakakaiba ang ngiti. Siguro, sagot ko. At ang gabing yun, hindi muna kami umuwi at nagstay kami roon. At doon may nangyari sa amin. Haaminin ko, namiss ko rin talaga siya. Hindi lang 1 beses. At halos magdamag niya akong dinala sa alapaap. Nagpaubaya rin ako dahil alam ko namang mahal ko rin siya. Kinabukasan, hindi pa rin kami umuwi. Dinala niya ako sa City Hall para maglakad ng aming kasal. Oo, pakakasalan daw niya ako kaagad. At makalipas lang ng 1 linggo, itinakda ang aming kasal ni Ian. Hindi ko alam kung bakit mapaglaro ang tadhana sa buhay namin. Pero iisa lang ang alam ko. Masaya ako na muling pinagtagpo
ang landas naming dalawa. Hanggang dito na lamang po, Pamela.